Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong July 9 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo kaya diretso na po tayo sa pag-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, kahapon po ay muling tumagos ang market price nitong si Shiba Inu dito sa upper portion ng kanyang pattern na ito. Isa po itong descending wedge pattern. Ayan po siya na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Nitong ilang mga nakalipas na araw ay nakaranas na rin po siya ng breakout uli sa upper portion nitong nakalipas na July 6. Pero nauwi po ito sa false breakout kung saan ay nung sumunod na araw po nito, July 7 ay bumalik po ito sa loob. Pero nung nakabalik po siya sa loob ay ayan, maliit po yung kanyang ginagalawan. Nandito na po siya at ipit na ipit na. At ngayon ay nagresulta po muli ito sa kanyang breakout sa upper portion ng ating pattern na ito. At ngayon ang masasabi ko po rito ang sa kadalasan po kasi kung pag nagkakaroon tayo ng breakout sa upper portion ng isang descending wedge pattern ay nagresulta po ito sa isang matinding pag-angat sa presyo. At yung nakikita ko po na posible po niyang pinakamataas na posible po niyang akyatin ay ang presyong 40 digits 27.72. Kaya yan po yung nakikita ko kung sakaling umangat siya. Kaso ang problema po kasi natin dito ay wala pong gaanong sapat na bullish momentum itong si Shiba Inu sa ngayon. Kaya kung mapapansin natin yung ating Hall Sweet Indicator ay nananatiling kulay red pa rin po yung pangangatawan nito. Ibig pong sabihin ay yung mga bears. Yan, yung mga bears pa rin po ang may control sa market ni Shiba Inu at ibig pong sabihin yan ay mas nakakalamang yung selling pressure. Kaya hirap pong umangat si Shiba Inu. At ganun din po yung ating QQE mode indicator dito. Yan, kung pagkulay gray ang nakikita natin dito, ngunit nandito pa rin po sa lower portion ng ating QQE mode indicator. Ibig pong sabihin ay yung mga selling pressure pa rin ang siyang nakakalamang. Kaya ayan, ang dahil dyan, wala po tayong gaanong bullish momentum maski nakaranas po tayo ng breakout dito pero wala po tayong sapat na bullish momentum ay ang aking analysis po rito ay mauuwi lamang po ito sa pagko-consolidate or magsa-sideways lamang po ang kanyang market price dito po sa pagitan ng major resistance line natin na 40 digits 1767 at major support line naman po natin dito sa ibaba na 40 digits 1480. Yan. Maganda po talaga pag magkakaroon tayo ng breakout sa isang pattern ay dapat kulay green yung ating Hall Sweet Indicator at may lumalabas na rin or nabubuong mga kulay blue na QQE bars natin dito sa QQE mode indicator natin dito sa ibaba. Kaso ay ayan, hindi po sang-ayon yung ating dalawang indicators dito. Kaya yan ang aking naging basihan dito. At ayan pong muli yung aking mga live spot trading positions dito kay Shiba Inu. Wala pong na-trigger na kahit isa sa mga ito. Yung latest po na pending order na na-trigger dito ay isang buy pending order noong July 4 kung saan ay nakabili po ako sa presyong ito. 40 digits 1480. Kaya ayan, meron po akong apat na sell pending order na nakaabang sa mga resistance line dito at dalawang buy pending order naman na nakaabang naman po sa mga major support line natin dito. Maaari po ninyong kopyahin yan kung nais po ninyong tularan ang aking simpleng paraan sa pag-i-spot trading dito kay Shiba Inu. Sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.